Ginagamit ang Biblia upang matukoy ang totoong katotohanan. Ang bidyong ito ay hindi ginawa para sirain o lituhin ang inyong pananampalataya. Ito ay base lamang sa aming sariling simpatsya at pananaliksik sa mga nakasulat sa Biblia. At maaring mabanggit ang mga patotoo, lugar at pangalan, ngunit hindi ito namin sinasadya. At sinasabi ng Biblia tungkol dito sa kwento sa buhay ni Abraham na ang kanyang asawa ni Sarai ay baog. Ngunit ito po ay may katotohanan. Kung doon po tayo babalik sa inumailis ng Sumeria. At kung doon naman din tayo papasok sa loob ng Biblia at pupunta tayo doon sa Genesis chapter 1 verse 28 na nagsasabi na at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Ang sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 28 ay may katotohanan. Ngunit hindi po ito tugma doon sa kwento sa buhay ni Abraham at sa kanyang asawa na si Sarai na isang baog. Sapagkat malinaw ang sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 28 na magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Ibig sabihin dito, walang baog sa kanila, sa lalaki man o babae. Pero nakakapagtataka, dahil pagdating natin dito sa kwento sa buhay ni Abraham, ay yung asawa niyang si Sarai ay nagiging baog. Ang tamang koneksyon tungkol doon sa asawa ni Abraham na si Sarai na baog ay naandito sa Genesis chapter 2 na kung saan nilikha ng Panginoong Yahweh sina Adan at Eva. Ngunit meron pa rin dapat nating matuklas mga kamisteri dahil hindi po ang kwento ng Genesis chapter 2 ang makakapagbigay liwanag natin tungkol dito sa asawa ni Abraham na nagiging baog. Kaya ang pagsasadula ng Genesis chapter 1 ay malinaw na walang baog ang tao, lalaki man o babae. Subalit, hindi ito ang pinagmulang lahi ni Abraham at lalong-lalong hindi ito pinagmulang lahi sa asawa niyang si Sarai na isang baog. Sapagkat ang tunay at totoo ng pinagmulan ng kwento ng Genesis chapter 1 ay matatagpuan sa mga tablita ng Sumeria na kung saan unang bumababa sa planetang Earth ang Anunnaking si Enlil at dala ang mga tinatawag na Ijiji upang maging katuwang nila sa pagpapalago ng may buhay sa planetang Earth, partikular sa lupain ng Sumeryo. Kaya ang sinabihan ng Diyos sa Genesis chapter 1 na magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig ay ang mga Ijiji, sapagkat pares din sila itong ibinababa sa planetang Earth na walang mga baog sa kanila. Ang kwento dito sa Genesis chapter 2 na nagko-koneksyon dito sa asawa ni Abraham na si Sarai na isang baog ay matatagpuan natin ang katotohanan doon sa inumailis ng Sumeria.
Sinasabi ng tablita, nagkaroon daw ng matinding rebelyon ang mga Ijiji laban sa mga Anunnaki dahil sa matinding paghihirap ang ibinibigay na trabaho ng Anunnaking si Inuge, na dahilan na magalit ng husto ang Anunnaking si Enlil, kaya halos maubos ang lahi ng mga Ijiji. Kaya sa dahilan nawalan ng trabahador ang mga Anunnaki, kaya naisip ni Enki na isang Anunnaki na gumawa ng panibagong especies upang magkaroon muli ng trabahador ang mga Anunnaki.